Si Rudolph at ang mapula niyang ilong. Noong unang panahon, sa may bahaging hilagang polo, nakatira si Saint Nicholas, kilala rin bilang Santa Claus. Bueno, siya pa rin ang gumagawa, kasama si Ginang Claus, ang mga duwende at ang mga usang reno. Abalang-abala si Santa na tumulong sa mga duwende sa pag-aayos ng mga regalo. Pero ngayon, mukhang magiging kakaiba ang Pasko nila. Makakatanggap ng isang natatanging regalo si Santa. Malamig ang gabi noon. Isang magandang batang usa ang isinilang. Pinangalanan nila itong Rudolph. Ngunit hindi ito katulad ng ibang usang reno sa paligid. Isinilang ito na may nagliliwanag na pulang ilong. Pero hindi nakikita ni Rudolph kung gaano siya ka-espesyal. Nakita mo na ba si Rudolph? Hindi pang karaniwan ang itsura niya. Sobrang pula ng ilong niya. Para siyang payaso. At napakalaki. Walang ibang usang reno na may ganoong kalaking ilong. Tingnan mo, nakakatawa talaga siya. Pinagtatawanan ng lahat ng usang reno ang ilong ni Rudolph. Hindi nila naisip na labis niya itong ikinalulungkot. Laging malungkot si Rudolph na pakiramdam niya para bang ibang-iba siya sa nakakarami. Bakit nga ba ako may matingkad na pulang ilong? Pinagkakatuwaan lang naman nila ako eh. Walang may gustong makipaglaro sa akin. Hindi ko alam saan ako lulugar. Pero hindi pa nalalaman ni Rudolph na regalo pala ang ilong niya. Nang gabing yun, araw ng Pasko, inihahanda na ni Santa Claus ang mga usang reno para lumipad sa buong mundo. Nagtatrabaho ng mabuti ang mga duwende. Nag-aalis ng nyebe ang iba habang inihahanda ng iba ang mga regalo ni Santa. At tinitingnan ng mabuti ang listahan ng mababait at pilyong mga bata. Ho, ho, ho! Magsihanda na ang lahat. Wala na tayong natitirang oras bago tayo umalis. Oo, tama. Naghahanda na sila. Ikaw, mahal, paano ka? Nasaan ang terno mo? Nakapagsuklay ka na ba ng balbas at buhok mo? Ako? Oo. Yun na nga ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako gaano magtatagal. Ay, nako, mahal ko. Maya-maya lang aalis ka na. Taon-taon na lang natin pinalalaki itong terno mo. Ang laki mo na kasi. Maya-maya pa, nagmamadaling pumunta si Peppermint Sticks kay Santa. Siya ang pinakamatalino sa kanila pero mukhang balisa siya at nag-aalala. Santa! Ginang Claus! May masamang balita ako! Mukhang mababalot ng makapalamog at sangkatauhan! Sa sobrang kapal, kahit ang ating mga usang reno, mahirapang makita ang daan! Naku po! Hindi maganda ito! Kailangan ko maipadala ang mga regalo ngayong gabi. Inihintay ito ng lahat ng mga bata sa mundo. Ay, ano pa bang gagawin natin? Aray! Kailangan na nating mag-isip ngayon. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito. May makakatulong kaya sa atin? Maglagay kaya tayo ng ilaw sa harapan? Hindi, mauhulog lang ang mga ilaw. Siguro dapat nating ilagay ang mas batang usang reno sa unahan para mas makakita sila sa amog gamit ang mga mata nila. Tutol ako dyan. Kahit gaano sila kabata, masyado pa rin makapal ang hamog para makita nila ang daan. Abay, kung ganon, mag-isip ka na ng plano, mahal. Ano sa tingin mo? Nakaisip na ako ng maaaring maging solusyon. Kaibigan, Rudolph, may plano ka ba ngayong gabi? Sana libre ka ngayon. Pangkaraniwan lang ako, Santa. Pero paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Alam ko ang pangalan ng mga usakong reno. Nandun si Dasher at Dancer. At Prancer at Vixen, Comet, Cupid, Thunder at Blixen. Hindi makapaniwala si Rudolph na alam ni Santa lahat ng pangalan ng kanyang usa. Sige, ulitin natin. Nandun si Dasher, Dancer at Prancer at Vixen, Comet, Cupid, Thunder at Blixen. Anong ginagawa mo, mahal? Wala na tayong oras para dito. May naisip ka na ba? Huwag kang mabahala. Tutulungan tayo ni Rudolph ngayong gabi. Di ba gagabayan mo ang aking sleigh ngayong gabi?
Nagulat si Rudolph sa alok ni Santa. Hindi niya inaasahan ito. Tiningnan niya ang mga usang reno na gulat na gulat. Pati na din si Ginang Claus at Pepper. Pero sigurado si Santa sa plano niya. Sa tingin ko po hindi ko po kaya. Wala pa po akong karanasan. Kalokohan! Walang kulang sa'yo. Kailangan ka namin ngayon. Tara na, Rudolph. Samahan mo kami. Ihanda mo na siya, Pepper. Binihisa ni na Pepper at Ginang Claus si Rudolph katulad ng ibang usang reno. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo naman, mahal ko. Kung tama ang pakiramdam ko, siya at ang kanyang matingkad na pulang ilong ang gagabay sa atin simula ngayon. Handa na ba kayong lahat? Haya! Teka, saglit lang. Unahin ang kaligtasan. Kay Dasher, kay Dancer, kay Prancer, kay Vixen, kay Comet, kay Cupid, kay Donner at Blitzen. At kay Rudolph. Doon tayo sa balkonahe, sa ibabaw ng pader. Ngayon na! Sugod! Takbo! Lumipad na tayo! Tumakbo ng mabagal ang sleigh ni Santa patungo sa kalangitan. Kinakabahan si Rudolph. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nakatitig sa kanya ang ibang usang reno. Ngayon lang nila nalaman na natatangi pala si Rudolph at nagsisi sila sa pangungutya nila dito. Nang lumalim ang gabi, kumakapal na ang hamog. Nahihirapan nang makakita si Rudolph at ang iba pang usa. Lumingon si Rudolph kay Santa Claus. Nakangiti ito sa kanya. Kaya mo yan! Gawin mo na! Masyado nang makapal ang hamog. Ipinikit ni Rudolph ang kanyang mga mata at nagliwanag ng husto ang pulang ilong niya. Mas maliwanag pa kaysa sa dati. Nailawan ang daan sa unahan para kay Santa at sa mga usang reno. Sa sobrang kagalakan nila, naghiyawan sila para kay Rudolph. Sa tulong ng pulang ilong ni Rudolph, pati na rin ng mga usang reno, nagawang ihatid ni Santa ang mga regalo sa bawat bata sa gabi ng Pasko. Sabi ko sa'yo, di ba? Natatangi kang usa. Ikaw na ngayon ang gabay ng aking sleigh gamit ng iyong makintab na ilong. Ikaw ang aking aginaldo. At simula noon, si Rudolph na ang laging nauuna sa sleigh ni Santa. Sa buong gabi ng nyebeng nababalot ng hamog, si Rudolph na ang laging gumagabay sa kanila. Hindi ba nakamamangha? Dati inaalala ni Rudolph ang ilong niya. Ngayon, isang natatanging bagay pala. Sa pagtatapos ng araw, hinangaan siya ng lahat. Sa susunod na tumingala ka sa langit at nakita mo ang sleigh ni Santa sa gitna ng gabi, tingnan mong mabuti kung mahahanap mo si Rudolph ang usang reno na may pulang ilong. Siguradong hindi mo siya makakalimutan.